Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. No? Sana okay naman po tayong lahat. At syempre, sana na-enjoy din natin ang malamig na panahon. No? Medyo malamig ang klima nitong mga nakaraang araw, no? Especially sa umaga. So, ganyan na rin, no? Since mataas ang presyo ng petrolyo, no? Medyo nakakapagtipid na rin tayo ngayon lalo-lalo na sa kuryente. No? Sapat na ang ventilador, no? Dahil sa lamig ng panahon. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? Siyempre, unang-una, we'd like to share a few proud to be BSA highlights, no? Dito po sa ating barangay. So kamakailan ay pinasyalan po tayo ng ating ilan sa ating mga BSA Young Achievers, no? Yung ating mga young athletes, no? Na pumapasyal sa ating barangay upang syempre i-flex nila ng konti, no? Ang kanilang naging accomplishment. So, ilan sa pumasyal sa atin ay ang magkapatid na Marcelo, no? Si Jared at saka si Ate Marvy. No? So, si Jared naman ay nanalo sa isang math competition, no? Silver medalist siya, at ito'y ginanap sa Cambodia. No? At si Ate Marvy naman, recently, no? May isang NCR na competition. So, siya naman ay nanalo ng bronze medal sa larangan ng athletics, particular sa pole vault. No? At syempre, isa pa nating residente, si AJ Yap, no? Na nagkamit naman ng silver medal sa larangan ng chess. No? So, again, labis natin kinatutuwa, no? Na ang ating mga batang San Antonio ay nai-involve sa sports, no? Sa iba't ibang mga competition, at nag-excel sila dito, no? So again, syempre pinayuhan natin, no? Pagpatuloy niyo 'yan, no? At mabuti na at sports ang inyong inaatupag, no? Kaysa puro gadgets lamang, no? So again, ang aming pagbati sa ating mga young achievers ng congratulations. Syempre, keep it up. And maasahan niyo ang buong suporta ng Barangay San Antonio. At syempre, no, we're very happy to share also, no, na our very own, no, BSA employee na si Loreline Tugado, no, kamakailan ay isang ganap na certified God trainer, no? So certified God trainer na siya hindi lamang ng Barangay San Antonio kundi ng buong lungsod ng Pasig, no, sapagkat siya ay nakatapos sa isang kurso at again, no, na-certify, no, bilang isang opisyal na trainer ng ating lungsod. So, syempre, no, kasama no po ito sa ating inisyatibo para mas maging holistic ang ating services sa gender and development. No? Para, ano ba ibig sabihin ng pagiging certified trainer niya? No? Bukod sa siya ay pwede na maging resource person, no, makapag-conduct ng seminars and workshop, pwede na siya pumirma sa mga certifications, no, ng mga magiging participants. So very excited po kami, no, sa development na ito, no, dahil mas lalong pinalalakas pa natin ang ating gender and development initiatives dito sa ating barangay. At syempre, no, tungo ito sa ating adhikain, no, na patuloy na maging most gender responsive barangay ng lungsod ng Pasig. So again, congratulations Loreline, no? At syempre very excited tayo na mas palawakin pa natin, no, ang ating paghahatid ng serbisyo kaugnay ng gender and development sa ating barangay. At syempre, no, napag-uusapan na rin natin ang gender and development. Syempre dito sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating pagdiriwang ng National Women's Month. So kamakailan, no, nagsagawa tayo ng series of talks, no, particular sa anti-sexual harassment at gayon din sa anti-human trafficking. Of course, ang inimbitahan natin ng mga trainer dito ay mula sa ating Pasig City Gender and Development Office, no, at naging very interactive, very enjoyable sa ating mga participants itong isinagawa nating seminar and workshop. Of course, ang mga umatid ay ang ating mga female employees, no, ng ating barangay at syempre ilang mga representante ng ating women's group dito sa BSA
So syempre, bukod sa ating mga seminars and workshops, no, nagkaroon din ng pagkakataon ang ating mga kababaihan na makiisa sa ating weekly cleanup drive at gayon din sa ating urban gardening. So again, nagpapasalamat din pala ako, no, dagdag ko na, no, na ang aking pagpapasalamat sa DZMM Teleradyo, no, na itinampok ang ating mga lady sweepers, no? Yung mga BSA lady sweepers natin, no? Bahagi daw ito ng kanilang pakikiisa din, no? Sa pagdiriwang ng Women's Month. So, nagpapasalamat ako sa DZMM, no? Nakakatuwa na makita ang ating mga kabarangay, no? Nakita natin sa TV. Nakailang ulit din ako no? Anong pagpapanood, no? Dahil talagang kwelang-kwela at nakapaghatid talaga ng saya. Ito ang ating feature sa programa ng DZMM Teleradyo. So muli, maraming salamat po. At of course, sa ating Gender and Development team, no, maraming salamat, especially to Kagawad Pauline Blando. At syempre, no, dito sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga disaster preparedness activities. No? So in full swing pa rin po. Of course, bahagi ito ng ating paggunita ng Fire Prevention Month. No, alam naman ng BSA ay isa sa mga pinaka-active na barangays, no, pagdating sa disaster preparedness, no. At syempre, kamakailan ay idinaos din ang nationwide simultaneous earthquake drill, no. Ito po ay sa buong bansa, no, na kung saan ang lahat ay hinihikayat na mag-duck cover and hold. At syempre, no, magkaroon ng simple evacuation, no. Konting pagsasanay lang naman po. Siyempre, ang ating barangay hall ay hindi nagpahuli. No? Tayo rin po ay nakiisa sa NSED at mas nakakatuwa, no, na makita ng iba't ibang mga stakeholders natin, no, ay nakiisa din sa earthquake drill na ito. No? Nakita natin nag-evacuate din sila, no? And in their own little way, no, pinamalas nila ang kanilang partisipasyon at pakikiisa dito sa nationwide simultaneous earthquake drill. So, syempre, tuloy-tuloy din ang ating mga fire drills na isinasagawa dito po sa ating komunidad. Of course, kakatapos lamang ng ating BSA Child Development Center. Of course, yung mga hotel, no? Hindi rin nagpapahuli. Of course, ang Marco Polo, ang Richmond Hotel, no? At itong mga darating na araw, minsan lumalagpas pa nga ng Marso ito, no? Meron pang mga magsasagawa ng mga fire drills dito po sa ating komunidad. So syempre bahagi din ng bahagi ng preparasyon sa bawat fire drill na ating isinasagawa, no? Nagko-conduct din ang ating barangay ng disaster preparedness seminar, no? Seminar and training yan. Usually it's a day before or a week before, no? Para lang sa ganun ay handa ang ating mga magiging key persons, no, na magma-manage ng kanilang fire drill na isasagawa sa kanilang property. So kamakailan, pinasyalan natin ang naging training and seminar ng Discovery Suites. Again, isa sa mga very active nating stakeholders ang Discovery Suites, lalong-lalo na pagdating sa disaster management. At next week, no, naka-linya na sila sa mga magaganap na fire drills sa ating barangay. Siyempre, yung mga iba nating stakeholders, no, yung mga lalo na yung mga nabanggit ko rin kanina, bago naman isinagawa ang mga fire drills sa kanila, ay nakapag-conduct din tayo ng training, seminar, miski yung actual na parang physical, no, na practical na pagdala ng mga biktima. Lahat naman po ito ay ini-ensayo, no, bago yung ating araw, no, yung takdang araw ng ating fire drill. So again, maraming salamat of course sa ating mga stakeholders na hindi pa nakakapagpa-schedule ng fire drill, no. Makipag-ugnayan na po kayo sa aming tanggapan. And of course, we will align the schedule with the Bureau of Fire Protection, no. Nang sa ganon ay maisagawa na natin ang mga drill sa inyong mga properties. So again, maraming salamat po. Of course, sa lahat ng mga nakikiisa, no, sa ating disaster preparedness efforts and initiatives dito po sa Barangay San Antonio. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages
Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So muli, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, the barangay council, the SK council, the social media team. Maraming salamat, no? I mean, napaka-busy natin, no, nitong buwan ng Marso, no, at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa. Siyempre sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin, no, maraming salamat po sa inyo. Of course, nagte-thank you na rin ako, no, in advance sa ilan sa ating mga stakeholders na mga nag-reach out na rin, no, para sa iba't ibang mga possible collaborations, no, na pwede nating gawin para po sa ating komunidad. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Of course, sa inyong pag-unawa din, no? Again, lagi namin sinasabi, no, hindi naman perpekto, no, ang ating barangay. But of course, we always naman magagaranti natin ang ating best efforts sa paghahatid ng ating serbisyo. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Again, isama na natin sa mga dasal natin yung krisis sa Middle East. Talagang dahil doon sa krisis na yan, hanggang dito apektado din po tayo. So patuloy lamang po natin na ipagdasal na mawakasan na ang krisis sa gitnang silangan. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.